Ang ating Bible character of the day ay si Nehemiah. Si Nehemiah ay isang Hudyo. Ipinanganak siya sa panahon ng pagkabihag ng bayan ng Israel sa Babylonia. Tagapagdala ng alak o cupbearer ng hari ng Persia, si Nehemiah. Mataas ang tiwala sa mga cupbearer dahil sila ang tumitikim ng alak. Ito'y para matiyak na walang lason ang inumin ng hari. Isang araw, nalaman ni Nehemiah na wasak pa rin ang pader ng lungsod ng Jerusalem at nasa panganib ang mga Hudyo. Nang bihagin kasi ng Babylonia ang Israel, sinira ang lugar, sinunog ang templo at binihag ang maraming Hudyo. Dahil dito, labis na nalungkot si Nehemiah. Siya'y nag-ayuno at nanalangin sa Panginoon. Matapos nito, humingi siya ng pahintulot sa hari ng Persia na bumalik sa Jerusalem. Plano niya kasing pamunuan ang muling pag-aayos ng nasirang pader. Mga kapatid, ng panahon na yon, mahalaga ang pader. Lalo na para sa seguridad ng mga tao roon. Madali kasi silang pasukin ng mga kaaway kung wala ito. Pinayagan si Nehemiah ng hari, kaya't agad siyang nagtungo sa Jerusalem. Dito, hinikayat niya ang mga taong pagtulungan ang pagsasaayos ng pader. Sa kabila nito, marami ang kumontrata o kumontra sa gustong gawin ni Nehemiah. Nakatanggap siya ng pananakot at banta sa kanyang buhay, pero si Nehemiah nanatiling matatag sa tulong na rin ng kanyang panalangin sa Panginoon. Alam niyo po, habang ginagawa nila ang pader, may mga hawak silang sandata at salamat sa Diyos. Natapos ang pader sa loob lamang ng higit 50 araw. O bago natin ituloy ang kwentuhan, ito na po ang ating tanong sa ating Bible character para agad kayo makasagot. Anong mga pagsubok ni Nehemiah sa pagsasaayos ng pader ng Jerusalem? Anong mga pagsubok ni Nehemiah sa pagsasaayos ng pader ng Jerusalem? Abay, i-comment nyo na po yan I-post nyo na po sa FB page ng Cheryl Cosim FB page or ng 1PH FB page at mamaya po ay pipili tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Post nyo na po mga kapatid. Pag-usapan natin, Pastor John, itong storya ni Nehemiah. Pakikwento nyo nga po sa amin, Pastor Jeff, anong sitwasyon ng Israel nung binihag ito ng Babylonia? Pag binabasa natin mga ganitong Old Testament stories, tapos tayo modern day hearer, mayroong huge gap culturally speaking. So, bigyan ko lang po kayo ng background. Ang isang bayan na walang pader during that time, para ka nakabuyang-yang na tindahan. Alam mo yun? Iraransa ka ng kahit sino. So a wall is not just a piece of concrete. It's a picture of protection. It's a picture of provision na kapag tanim ka sa loob ng yung cities, pag meron kang wall, it's a picture of parang privacy, kumbaga. So pagka wala kang pader, ikaw ay parang wala kang kwenta. So kaya nung binigyan ng pagkakataon si Nehemiah, malaman yung sitwasyon, ang una niyang ginawa ay nagdasal siya at nag-ayuno. Ang gusto ko na i-point dito, Cheryl, he cared about something that is broken. Kung tayo mga modern day hearer, pag kami narinig kang broken yung, kunyari, narinig mo broken marriage ng kapatid mo, broken family yung pinsan mo, broken yung negosyo ng isa. Ano ba? Nabe-break ba yung heart natin to start praying for those people? Or nagiging apathetic na lang tayo? Yung tipong, ginusto nila yan sinabi ko na kasi ganyan So, ang una po magandang character ni Nehemiah, nung narinig niyang the wall was broken, he became concerned. Ang una niyang ginawa, prayer before action. So sa mga tao po nakikinig ngayon na meron kang gustong mabuo, pamilya mo, hiwalay ka sa asawa, yung anak mo na pasaway na hindi pa umuwi ng bahay, yung negosyo mo na broken, kung ano man, ikaw mismo broken, you start, gayahin natin si Nehemiah, by praying. Hindi agad siya yung kumilos, gawa ng paraan, diskarte, sino kilala mo sa ganito, paano makatulong sa ganyan, sino yung connection natin sa Malacanang. No, ang starting point po niya, the battle starts on his knees. Lumuhod siya, nagdasal,
and then bago niya lapitan yung hari para humingi ng pabor. Alright? And then nabigyan po siya ng pabor ng hari. Sabi, okay, kung gusto mong i-restore yung wall ng bayan nyo na Jerusalem, go ahead. Binigyan siya ng provision and all. At pagdating niya, una niyang ginawa, I preached this many times, kaya medyo kabisado ko na yung kwento ng si Nehemiah. Ini-scout niya yung lugar, and then he rallied the people to join him in this extraordinary mission. I don't know about you, pero minsan po, may mga gusto tayo ma-accomplish sa buhay, may gusto tayong buuin, may gusto tayong ma-restore. Alam niyo po, kailangan natin ng mga taong tutulong sa atin. Kailangan natin, yung like-minded, ibig sabihin, same value. Kasi kung value mo, restoration ng family, sumama ka sa mga tomador, malamang, hindi mabuo pamilya mo. Pero kagaya nun, Pastor Jeff, bumalik siya, 'di ba, sa Jerusalem. Paano niya kinumbinsi Ayun. yung mga tao na tulungan siya sa pag-aayos ng pader? Lalo't marami yung tumutol. Ang dami, mga sila Sanbalat, yung mga kontra na mga nakikinabang na hindi na walang pader yung bayan nila. Well, una kinas niya yung vision. I think one of the parang greatest parang assets na isang leader is communication. Paano mo i-communicate? Hindi to about me. This is about God's mission and calling para sa bayan natin. Lalo na yung bayan natin ngayon na dumadaan sa matinding pagsubok as a country. I think na-communicate niya, binigyan ako ng pabor ng Diyos by talking to the king, at yung hari nagbigay din sa akin ng provision na imposibleng mangyari, and yet ginawa ng hari, pinrovide lahat ng pangailangan. Manpower, resources, so lahat, you name it, pinrovide. So, nakas niya yung vision sa mga tao na yung pinili na lang yung buhay na okay na yan, at least. Meron tayong tinutulugan kahit walang pader. Kinas niya yung vision, i-restore natin yung dignity natin as a nation, i-restore natin yung protection natin as a nation, and we're gonna accomplish God's mission. So, nirally niya yung mga tao. Alam mo, Cheryl, may point pa na yung isang kamay nila, hawak yung pangpalitada ng semento, yung isang kamay hawak espada. Kasi maraming kumukontra, maraming lumalaban, maraming opposition. So, yun lang po yung gusto ko rin sabihin sa mga nakikinig. Whenever we try to rebuild something, pag meron po tayong gustong maayos, whether marriage yan, sa parenting nyo ng anak nyo na pasaway, whether gusto mong ayusin yung buhay mo, maaring ikaw ay nalugmok sa addiction, broken yung walls mo as a person, broken yung pangalan mo as an individual, wala nang titiwala sa'yo. Whenever you try to restore it, maraming kokontra. May mga taong, labas-masok ka sa rehab, hello, ngayon ka pa ba titino? So, ano yung, it shows yung pananampalataya niya sa Panginoon, yung tiwala niya. Oo. At ang maganda dito sa kwento ni Nehemiah, bago ang kanyang mga plano, sinimulan niya sa pagdarasal, sa paglapit sa Panginoon. Critical yun Cheryl. Pagka kasi walang connection sa Diyos, you're gonna do it on your own. Yung kunyari, the fact na hindi ka nagdasal, gagawin ko to Lord, pero diyan ka muna sa backseat. Pag kinailangan kita, dadasal ako sa'yo. In fact, every time we skip praying, what we're saying, God, hindi mo na kita kailangan. Ngayon, kung kinapos ako mamayang hapon, hindi ko maklose yung deal. Magdadasal ako sa CR. Parang si God ginagawa natin minsan spare tire. Tinanong ako Pastor Jeff, nasan yung spare tire mo sa kotse? Hindi ko mahanap. Sabi ko, alam ko usually sa likod Parang si God, kung hindi tayo running flat, hindi mo hanapin yung spare tire. Nakakalungkot minsan we treat God as a spare tire na kung di naman ako nangangailangan, Lord, di naman ako flat, ba't kita hanapin? Pero si God po ang gusto niya, in everything you do, magsimula tayo, iluhod mo yan, idasal mo yan, and He will give you the clarity, right? To do the right thing at the right time with the right people, with the right resources. Amen. Amen, mga Prayer kapatid. works. Oo. Yun po ang ugaliin na natin na marami pa rin sa atin ang guilty na, oo nga, totoo. Kasi kaya kanina, 'di ba? Nakakatuwa si Joseph. Kuya Joseph. 'Di ba? Bago matulog, nagdarasal siya. Pero papaalalahanan din natin sa sarili natin na ako dati hindi ko rin gawain 'yun yung paggising ko, nagdarasal ako. Ngingiti lang ako. Thank you Lord, simpleng ganon. One-liner. Thank you Lord.
Tapos pag may Pero nangyari, hindi. Oo. Lord, Oo, tulungan mo mas ako. mahaba yung oras mong sa paglalaan ng pagdarasal. Pero ito kaiba yung kay Nehemia. Sa Yeah. bawat galaw niya, sa bawat aksyon niya, Yeah. no? At Si Lord muna. And they did the impossible, Natapos nila 50 to. days lang, Oo. mahigit. Oo, 50 days plus lang. Ito imposible. Walang bulldozer, walang crane, We're talking of walls. Naggaling na ako many times sa Israel. Nandun pa yung wall na pinag-uusapan natin. Yun yung Wailing Wall. Hindi po ito yung wall na hollow blocks pinapatong lang. Malalaking Healing bato. wall. Ano yun eh, alam nyo pag pumunta kayo doon, ganun ka lang sa pader, idadasal mo daw, diba? Iipit pang mga iipit mo yung mga papel or i-whisper mo doon yung dasal Yeah. mo. Napakataas na wall doon. Yes. Yun na lang ang natitira sa structure na to. Wala na yung temple, natabunan na ng temple na ginawa yung Golden Pero how Dome. can you finish that, diba, in 50 days? Less in a little over 50 days considering na feeling ko nga kung yung sa panahon ngayon, kahit may mga bulldozer Hindi rin magawa. oo. Alam mo, isang Cheryl, naging secret na sa Nehemiah chapter 6 verse 3. I need to highlight lang this one. Maraming detractors, maraming nagsasabi, hindi mo kaya yan. Maraming nagsasabi kay Nehemiah, halika mag-meeting tayo sa Valley of Ono. Ito sila Sanballat, yung mga nakikinabang na walang pader ang Israel. Alam mo sabi ni Nehemiah, and I want you to focus this sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Sabi ni Nehemiah, ito ang sagot niya sa mga detractors niya na pinabababa siya. Ang picture na to, nasa hagdan siya, naglalagay siya ng mga boulders of rock. Sabi ni Nehemiah, I am doing a great work and I cannot come down. Unang-una po, alam mo ba na yung pinapagawa sa iyo ni Lord ngayon, this season of your life, ay galing sa Diyos. Pangalawa, wag kang pa-distract. Alam niyo po itong piece of metal na to, itong tinatawag na cellphone, ito pinakamalaking distraction sa atin ngayon. Instead na mag-parenting tayo minsan sa mga anak natin, imbis na i-date natin yung mga misis natin, imbis na mag-isip tayo ng bagong strategiya sa negosyo, masyado tayong distracted with a lot of things. Or maaaring iba, mga bisyo na mali. So ang ganda nung sinabi ni Nehemiah, I am doing a great work, I cannot go down. And maybe that's a message to some of you here today. Ang daming gustong pagawa sa iyo ni Lord, but you're too distracted with a lot of things. Hindi ka umaakyat sa hagdan para i-rebuild ang wall ng marriage mo, i-rebuild ang wall ng parenting mo, i-rebuild ang wall ng personality mo, i-rebuild yung pangalan na dinungisa mo nung gumawa ka ng mga illegal at immoral. Maybe the Lord is telling you, anak, mag-focus ka lang sa akin because I'm gonna do mighty works. I'm gonna do the impossible things. I'm gonna make a breakthrough. Mag-focus ka lang sa akin. Amen. Fix your eyes on me. Amen. Don't go down. Amen. Pasok sa banga. Pasok na pasok, Pastor Jeff. Napapanahon po ito ngayon dahil maraming dumaraan nga po sa pagsubok, personal man o bilang bansa. Maraming wasak na kailangang ayusin. Maraming ingay at panghihina ng loob. Gaya po ni Nehemiah, kailangan natin ng pananampalataya, malinaw na layunin at tibay ng loob para magpatuloy. Paalala po ito na kahit magulo ang paligid, may Diyos na gumagabay at may pag-asang muling makabangon.